Magandang umaga po sa inyong lahat. Muli, salamat po sa inyong pagpapatuloy sa akin sa inyong mga tahanan. Sa araw pong ito ay pagsaluhan natin ang mensahe po ng Panginoon sa atin sa linggong ito. Ito po ay patungkol sa katangian na humility, pagpapakumbaba sa Tagalog. Sabi po ni C.S. Lewis, humility is not thinking less of yourself. It is thinking yourself less. Kung baga sa Tagalog, sasabihin po natin wag po daw nating maliitin ang ating mga sarili, kundi tingnan po natin na sikapin natin sa ating tunay na kalalagayan ay ating pong wag masyadong pahalagahan yung ating katatayuan, kundi tingnan po natin yung kung paano tayo magiging mapagpakumbaba sa harapan ng Panginoon at magayon din sa harapan ng mga tao. Humility is the fear of the Lord. Its wages are riches, honor, and life. Ito po ay mababasa natin sa Proverbs chapter 22 verse 4. Makikita po natin dito na sinasabi po na ang pagpapakumbaba po daw ay yung pagkatakot po natin sa harapan ng Panginoon. Yung ibig sabihin po ng pagkatakot ay yung pagbibigay natin ng respeto, pagkilala natin sa Diyos na ang anumang meron tayo, anuman lahat ng bagay dito sa mundo, ito lahat ay nagmula sa Panginoon. At ito pong pagkatakot na ito sa Panginoon, yung pagrespeto, paggalang sa Diyos, ay nagbibigay po sa atin ng tunay na kayamanan. Ano yung kayamanan na yon? Ito po yung kayamanan na kung saan ay matatanggap po natin ang mga kaloob ng Diyos sa atin, matatanggap natin ang kaharian ng Panginoon. Na ito'y nagbibigay ng karangalan at higit sa lahat ng buhay. Buhay na mayroong relasyon sa Panginoon. Dito po, sa ganitong kalalagayan, dito po magsisimula yung mensahe ng Panginoon na kung saan ay sinasabi po sa atin, pinagpala ang lahat ng mapagpakumbaba. Ang lahat po daw ng mapagpakumbaba sa harapan ng Diyos ay pinagpala. Ito po yung makikita natin sa Efeso chapter 1. Nang ibig po sabihin dito, the humble are chosen and blessed in Christ with every spiritual blessing. Na sinasabi, ang mga hinirang ay pinagpala sa pamamagitan ng Panginoong Hesus, mga pagpapalang espiritual. Bawat espiritual na bagay o na pagpapala, ito po ay ipinagkaloob sa mga hinirang at doon sa mga taong tinatawag na pinagpala. Ang maging hinirang po ay ito po ay nagsasabi sa atin na dapat po daw ang mga hinirang ay maging banal at walang dungis o walang karumihan na makikita sa kanila, sapagkat doon tayo ay hinirang ng Diyos sa pamamagitan po ng Panginoong Hesus upang tawaging mga banal at malinis. Another is, hinirang po tayo sa pamamagitan po ng Panginoong Hesus upang sa ganon ay makamit po natin ang pagiging anak ng Diyos. At sa pamamagitan po ng Panginoong Hesus, tayo po ay mga itinuring na anak ng Diyos. Sapagkat sabi po sa salita ng Panginoon, sa lahat ng sumasampalataya at nananalig sa Panginoong Hesus, sa kanila ibinigay ang kapangyarihang maging anak ng Diyos. At kasama rin po ito sa pagtanggap natin sa Panginoong Hesus ay we have redemption through His blood. Ang katubusang ito na sa dugo ng Panginoong Hesus ay nagsasabi po sa atin na ang bawat isa po sa atin na naging makasalanan ay pinatawad na po sa lahat ng ating mga sala. Sa pamagitan din po ng Panginoong Hesus, we have obtained the inheritance when we heard the word of truth, which is the gospel of our salvation.
tayo po ay nagkamit ng makalangit na kaloob ng Panginoon, at ito po ay walang iba kundi po yung mabuting balita ng ating kaligtasan, na kung saan ang bawat isa po sa atin, mga kapatid, ay pinawalang sala na sa harapan ng Panginoon, at tayo po sa ngayon ay tumanggap sa lahat po ng pinatawad na sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan po ng banal na dugo ng Panginoong Hesus. Tinanggap din po natin yung pangako ng Diyos, lalong-lalo na specifically yung pangako ng Panginoong Hesus na isusugo niya ang banal na Espiritu sa bawat isa sa atin. At ito po yung nangganap sa ating pong kapatawaran ng ating kasalanan, sa ating pagtanggap at pagkilala sa Diyos. Tayo pong lahat ay pinagkalooban ng pangakong banal na Espiritu Santo, na sa ganon, ang bawat isa po sa atin ay tunay na maging anak ng Diyos. At yung pong banal na Espiritu na naninirahan po sa bawat isa sa atin, ito po yung garantiya. It is the seal or guarantee na tayo po ay pinaghaharian ng Diyos. Sapagkat sa pamamagitan po ng banal na Espiritu Santo, ang banal na Espiritu Santo po ang gagabay sa bawat isa sa atin upang tayo po ay makapamuhay dito sa mundong ito ayon sa kalooban at pamantayan ng Panginoon. Ibig lang po sabihin, sa pamamagitan po ng banal na Espiritu, tayo po ay katanggap-tanggap sa Diyos, at dahil po dito, tayo po ay tunay na itinuring na mga anak ng Panginoon. Kung ang mga hinirang ay pinagpala, ang mga mapagpakumbaba ay pinili ng Diyos, at sa pagkakapili ng Diyos ay ipinagkaloob sa kanila ang lahat ng pagpapala. Ibig sabihin, sadya nga po na ikaw ay napaka-importante at napakahalaga sa lahat sa paningin ng Panginoon. That's why, bilang hinirang at pinagpala ng Diyos, meron pong inaasahan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ano po yun? Yung kung paano po tayo mamuhay. Kaya po ito sa second point ko ay pamumuhay ng mga mapagpakumbaba. Meron pong inaasahan ng Diyos na uri ng pamumuhay sa bawat isa po sa atin. Dahil sabi po dito sa salita ng Panginoon, dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa akin, sabi po ni San Pablo, ay sinasabi ko sa inyo na huwag ninyong bigyan ng higit na ano paman, o huwag ninyong pahalagaan ang inyong mga sarili ng higit sa inaasahan. Sa halip, ay ito po ang sinasabi sa atin, pakaisipin ninyong mabuti ang inyong kalalagayan ayon sa kaloob ng Diyos sa atin na pananampalataya. Sa sukat ng pananampalatayang ipinagkaloob sa atin ng Diyos, dito po natin tingnan ang bawat isa sa atin. Sapagkat ang bawat isa po sa atin ay pinagkalooban ng sukat ng pananampalataya. Kaya kung ano man yung pong pagpapala na tinamo natin, ano man yung mga kaloob na ipinagkaloob sa atin ng Diyos, ay yun po ay huwag magbigay sa atin ng pagiging mapagmataas. Bagkos matutunan po natin na bigyan din naman halaga natin ang ating mga sarili, pero huwag natin pahalaga ng higit sa nararapat ang ating mga sarili. Nang ibig pong sabihin ay ganito, huwag nating gamitin na yung ating pagiging hinirang at pinagpala ay tayo'y matutong magmataas o magmalaki sa harapan ng Diyos at sa ating kapwa. Na kung saan ang isa pong taong mapagmataas ay tinitingnan niya ang kanyang sarili na kahihigit sa iba, at yung iba ay hindi karapat-dapat sa ano ang mga kabutihan o pagpapala ng Diyos. Hindi po yon. Ang sinasabi po ni Apostol Pablo ay huwag ninyong tingnan na o pahalagahan ang inyong mga sarili sa higit pa sa nararapat, kundi pakaisipin na po natin na ang bawat isa po sa atin ay pinagkalooban ng Diyos
ng ayon sa sukat ng kanyang pananampalataya. Ibig sabihin po, may mga tao na sadya nga po na meron silang pananampalataya na hanggang doon pa lamang ang kaya nilang tanggapin. Hanggang doon lamang ang kanilang nalalaman, hanggang doon lamang ang mga potensyal na kanilang nagagamit. Ang totoo po niyan pinagkatiwalaan po tayo ng Diyos, pinagkalooban tayo ng Diyos ng pananampalataya ayon sa sukat ng ating kakayanan. Kaya kung titingnan po natin, napakahalaga po na sa bawat isa sa atin ay maunawaan natin na hindi po lahat ng tao ay pantay-pantay pagdating po sa kaloob ng Diyos, lalong-lalo na sa pananampalataya. Iba't iba po ang sukat ng pananampalataya ng tao. Merong mga tao na talaga pong sadyang napakalaki na kanilang pananampalataya, kaya nga sabi pa ng Panginoon, nakakapagpakilo sila ng bundok. Si Moses nakakapaghati ng dagat. At dito po yung mga pananampalataya po ng mga taong ito, tuloy po nga pong kahanga-hanga. At maging sa panahon ng Panginoong Hesus, siya ay bumuhay ng mga patay. Siya ay nagpadilat ng mga bulag, nakapaggamot siya ng mga taong hindi makapagsalita. Yung mga inaalihan ng demonyo, pinalaya po ng Panginoon. Dito po makikita natin na yung mga kakayanan na ito ay taglay po ng mga taong may malalaking pananampalataya. At ito po yung sinasabi ni Apostol Pablo, wag namang magmataas yung mga taong may ganon, sapagkat hindi lahat ay pantay-pantay sa pananampalatayang tinanggap niya mula sa Panginoon. Kung ganon ang kalalagayan natin na tayo po ay makikinig sa sinasabi ni Apostol Pablo, na huwag tayong magmataas, huwag nating pahalagahan ang ating mga sarili ng higit sa nararapat. So, ang sabi pa ho dito sa salita ng Diyos, be completely humble, sapagkat ito po yung inaasahan ng Diyos sa bawat sa atin. Ang sabi pa dito, maging mapagpakumbaba kayo, gentle, be patient, and bearing with one another in love. So, ibig po sabihin, sa ating pagpapakumbaba, tayo po daw ay maging mahinahon. Tayo po ay maging mahinay lang. Wag padalos-dalos, kundi maging mapagpaumanhin po tayo. At higit sa lahat, sa udyok ng pag-ibig, maging matulungin po tayo sa ating mga kapwa. Dahil ito po'y napakaganda na maging ugaling taglay-taglay ng mga taong hinirang at pinili ng Diyos. Na tayo po ay mapagpakumbaba, tayo po ay mahinahon, tayo ay mapagpasensya, tayo po ay matulungin sa ating kapwa. No? Lalong-lalo na po sa ating mga kababayan, sa mga taong nangangailangan sa bawat isa sa atin. Sabi pa nga po ng salita ng Panginoon, pakinggan niyo po ito. Humble yourself before the Lord and He will lift you up. Napakaganda po ng salitang ito. Sabi po dito, humble yourself before the Lord and He will lift you up. Alam niyo po ba na meron po isang kwento ng tao na sinasabi na ganito Meron daw isang landas na isang bundok. Itong landas na ito ay isa lang tao ang pwedeng dumaan sa bawat pagkakataon. Subalit, yung isang tao po ay nandun sa taas at yung isang tao ay nasa baba. Yung nasa baba, paakyat, yung nasa itaas ay pababa. Nagkasalubong po sila sa gitna. Ay isa lamang po ang po pwedeng makadaan. Ang ginawa po nung isa, para sa kanya, para makadaan yung kanyang kapwa, siya po ay dumapa doon sa daan at sinabi niya doon sa tao na paakyat, sige, tapakan mo na yung likod ko nang ikaw ay makaakyat. Hindi po yung pagbababa sa kanyang sarili, kundi ito po ay yung
pag-uugali na kung saan ay nagpapakita po siya ng kapakumbabaan sa kanyang kapwa na nagagawa niyang mag-sacrifice para sa kapakinabangan ng iba. Ganun po yung sinasabi sa atin ng Panginoon. Kaya nga sinasabi dito, humble yourself before the Lord and He will lift you up. Another thing po sa talatang ito ay ito. Pakinggan niyo po mabuti ito. Alam niyo po ba na ay yung salitang lift up ay napaka meaningful? Bakit po? Ito pong lift up na ito ay nagsasabi po na iniaangat ang isang tao. Ang isang tao, sinasabi sa ating talata, humble yourself before the Lord and He will lift you up. Alam niyo po ba na minsan po dumadating sa buhay ng tao kung ihahalin tulad natin ang tao sa isang puno o isang halaman, lalong-lalong po sa isang puno ng ubas. Ang ubas po, mga kapatid, kapag ito po ay nalaglag o masyadong napadikit sa lupa, hindi po siya mapumunga. Hindi po nakakapamunga ang halamang ubas kapag siya po ay nakadikit sa lupa. Na ang ibig lang sabihin, mga kapatid, yung lift up, iniaangat siya ng Panginoon para lalo siyang maging mabunga. Ano po ang ibig kong sabihin dito? Meron pong mga pagkakataon, mga kapatid, yung taong mapagpakumbaba, dumadating po sa punto ng kanyang buhay na siya man ay nadi-discourage, siya man ay nadi-depress. Pero kapag po siya ay nagpakumbaba sa harapan ng Panginoon, ang Diyos po ang nag-aangat sa kanya, ang nagtataas sa kanya. Nang sa ganun, muli siyang maging kapakipakinabang at muli siyang makagawa ng mabubuting bagay sa harapan ng Diyos ayon sa kalooban ng Panginoon. Kaya napakahalaga po na ang isang tao ay marunong magpakumbaba sa harapan ng Panginoon. Dahil kung ikaw man ay nagpapakumbaba sa Panginoon, kung ikaw man ay nadi-discourage, ikaw man ay napakababa ng iyong spirito, napakababa ng iyong courage, mga kapatid, iaangat ka po ng Panginoon kung aaminin lang natin sa harapan ng Diyos yung ating mga pagkukulang, yung ating mga kahinaan. Iaangat po tayo ng Panginoon. Another thing po ay ito, mga kapatid. For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. Dito po makikita natin na ang Diyos po daw, sabi dito, ang Diyos ay nagagalak sa kanyang bayan, sa kanyang mga hinirang. At ang mga mapagpakumbaba ay kinokoronahan ng Diyos ng tagumpay. Napakaganda po nito. Ang taong mapagpakumbaba ay pinaparangalan po ng Panginoon. At ang parangal ng Diyos sa kanya ay tagumpay. Gusto mo bang maging matagumpay sa buhay? Isang matagumpay na kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, ang pagiging matagumpay po ng bawat mananampalataya o ng bawat isa po sa atin, ito po ay nangangalaga sa karangalan ng Diyos at ito po ay nagbibigay ng kasiyahan sa Panginoon. Sabi nga po, for the Lord delight for His people and He crowns the humble with victory. Nagagalak po ang Panginoon na kayo po at ang bawat isa po sa atin ay bigyan ng katagumpayan sa buhay. Lastly, mga kapatid, ay ito po. Humble people ay sinasabi po dito, they are more effective in dealing with stress. At sa kanilang pong pag-handle ng stress ay naipapakita po nila yung tunay na gratitude, yung pasasalamat sa kanilang buhay. Na kung saan ito po
Marami po sa atin na kapag po yung mga tayo dumadating sa buhay natin yung mga sitwasyon na tayo po nai-stress, nadi-depress, nadi-discourage, ay marami po sa atin yung parang nagre-react negatively. Pero yung pong mapagpakumbaba, they can handle stress, discouragement, depression, and failures effectively. At ang ginagawa po nila, they show gratitude in all things. Na anuman ang dumating sa kanila, nakakapagpasalamat pa rin sila sa Panginoon. Anuman yung kanila kinakaharap, anuman yung kanila pinagdadaanan, hindi po napipigilan sila. Yung mga mapagpakumbaba, hindi po sila napipigilan na kumilala sa kabutihan ng Diyos. Hindi sila napipigilan magpasalamat sa Panginoon sapagkat sila nga po ay tunay na pinagpala. Sila ay mga mapagpakumbaba. At higit po sa lahat ay ito mga kapatid. Dahil sa kanilang ugaling ito, they can show tunay na strength, yung tunay na mapagpasalamat. They draw people closer to them. At ito po yung nagbibigay ng pagkakataon upang sa ganon ay may sakatuparan po yung tinatawag ng Panginoon na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos na Great Commissions. So, mga kapatid, maging mapagpakumbaba tayo sapagkat ito po malaki pong bahagi, malaking susi ng ikatatagumpay ng gawain ng Panginoon o ng purpose ng Diyos sa sangkatauhan na ang bawat isa po sa kanya nilikha ay makasama po ng Panginoon sa kanyang kaharian sa pamamagitan ng bawat isang sa atin na mapagpakumbaba. Na tayo po, if we handle stress, discouragement, depression effectively, nakaka-influence tayo ng tao. Yung pagiging mapagpasalamat sa Diyos, napakaganda pong ugali nito na ito po ay nakakapag-encourage sa tao. At tayo po ay kinalulugdan ng Panginoon. Kinalulugdan din tayo ng ating kapwa. At itong mga kapwa natin, lalo pong napapalapit sa atin sapagkat napakaganda nung lumalabas sa ating mga very positive ang bawat isa pong mapagpakumbaba. Positibo po sila sa kanilang pananaw. At yung mga tao po lalapit sa isang tao, very positive ang pananaw. Hindi siya judgmental. Siya ay maunawain. Siya ay matulungin. Siya ay kailanman ay hindi mapagmataas. Napakasarap pong makakilala ng taong ganito. At tayo po ay higit na mapapalapit sa kanila. At nasa ganon, yung ibang mga tao nakakakilala sa Panginoon. Dalangin ko na patuloy nga po tayong pagpalain ng Banal na Espiritu Santo at sumaatin po ang kabutihan ng Diyos. At sa inyong mga tahanan, I declare blessing, good health, peace, and joy sa inyong mga buhay. God bless po sa inyong lahat. Tayo po ay magkakandak o aalalahanin po natin yung dakilang ginawa ng Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo. Na sinasabi po sa aklat po ng Korinto ay ganito. Noong gabing ipagkanulo ang Panginoong Hesus, siya'y kumuha ng tinapay, pinagpira-piras ito at ibinigay sa kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, kunin ninyo at kanin ito. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa kapatawaran ng inyong mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Sa oras pong ito, inaalala natin ang ginawang sacrifices ng Panginoong Hesus. Alam po natin yung kanyang kamatayan doon sa krus. Inihandog niya ang kanyang katawan para siyang tumanggap ng lahat ng parusa. At sinabi po doon, may pangako doon, sa lahat ng sugat na kanyang tinamo, ang bawat isa po sa atin daw ay nagsigaling. Nagsigaling sa ating mga karamdamang espiritual, yung ating pagiging makasalanan.
At the same time, marami na rin pong nagpatotoo na sa kanilang pag-alala sa komunyon, ang kapangyarihan po ng banal na espiritu ay nagbigay po sa kanila ng ganap na kagalingan. At ito po isa sa mga panalangin ko sa ating lahat. Kung meron mang mga dumaranas ng karamdaman, nawa po ay pagalingin tayo ng Panginoon sa ating pagkandak ng komunyon na ito. At nawa po ay patuloy nating tanggapin ang kabutihan ng Panginoon. Kainin po natin tinapay na may pasasalamat sa Diyos. Sabi po doon, pagkatapos nilang kumain ng hapunan, kumuha ang Panginoong Hesus ng saro ng alak. At sinabi sa kanyang mga alagad, kunin ninyo ito at inumin. Ito ang saro ng aking dugo. Ang dugo ng bagong tipan na ginagawa at pinagtitibay ng aking dugo. Na ang ibig pong sabihin ng bawat isa po sa atin ay tinubos na sa ating mga maling gawain. Tayo po ay nilinis na ng Panginoon at tayo ay muling ibinalik ng Diyos sa kalinga ng ating Ama sa langit. At ang banal na dugo po ng Panginoong Hesus ay makapangyarihan. Ito po ay nagsasabi sa atin na tayo po ay mga hinirang at pinili ng Diyos. At dahil po doon, tayo'y karapat-dapat na lumapit sa trono ng Diyos at tayo po ay tinatanggap ng Diyos bilang kanyang mga anak. Nawa po sa pamamagitan ng saro ng alak na ito ay patuloy nating madama ang kalakasan, ang kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo na magbibigay sa atin ng kalakasan at pananampalataya nang sa ganon magawa po natin ang kalooban ng Diyos at mabigyan po natin ng karangalan ang ating Panginoon. Inumin po natin. Purihin ang Panginoon. Maraming pong salamat sa inyong lahat at patuloy nga po na tayo po ay patuloy na manalig at maging matapat sa Panginoon sa pamamagitan po ng kabutihan ng Diyos. Tayo po ay maging pagpapala at magbigay ng liwanag sa mga taong nahihirapan at dumadaan sa mga pagsubok ng buhay. God bless po sa inyong lahat. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon.